Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating nag-iisang Diyos na buhay, bumabati po kaming muli sa inyo ng kapayapaan. Tayo po ay muling pinasapit ng Diyos sa panibagong banal na araw pong ito. Sa makatwid po baga ang ating pagpapatuloy ng pakikinig ng mga aralin na nais po ng Aman Diyos na ating marinig, matutuhan at sampalatayanan. Ito po ang aralin natin bilang ika-15. Datapwat katulad po ng ating kinagagawian, tayo po ay muli munang magtitiklop ng ating mga tuhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, tulad po sa sinasabi sa Filipos, mga kapatid, sa kanyang kapitulo 2 at versikulo 10, upang tayo po ay kanyang saklolohan o tulungan sa ating gagawing mga pagbabasa at pakikinig ng kanyang mga banal na salita, at tayo ay kanyang gagabayan. Kaya nga po anyayahan na natin ang ating mga kasangbahay. Charity begins at home. At hayaan po ninyong tayo'y magpasimulang umusal muna ng bunga ng ating mga labi na sumasamba, pumupuri, lumuluwalhati, at humihingi ng kapatawaran sa ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Dakilang Panginoon mo po naming Diyos, amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa banal at dakilang pangalan mo pong Kristo Jesus, mula po sa silong ng aming mga dampang tahanan, masusumpungan mo po kaming nangagtitiklop ng aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, nangangayupapa sa iyo pong napakamalinis at napakamakapangyarihang pangalang Kristo Jesus. Wala pong sawa, ipinaiilang lang namin sa iyo ang amin pong mga tao sa puso naming mga pagpapasalamat. Maraming salamat po sa iyo, Amang Banal. Magmula po ng aming mapakinggan ang ika-14 na aralin hanggang ngayon, ipinagpapasalamat po namin, wala ka pong binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Pinakain mo kami, Ama, araw-araw, dinamtan, pinalakas, pinagaling ang aming mga lupang katawan. At sa araw nga pong ito, na kami muling nangagugutom at nangauuhaw na makarinig ng ika-15 aralin, na ibig mong aming mapakinggan, sampalatayanan at maisakabuhayan. Una po sa lahat, Aman Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Panginoon, kung kami po nangagkukulang, nagkakasala pa rin sa iyong banal na paningin, nalalaman namin, hindi mo pinakikinggan ang panalangin ng mga taong makasalanan. Datapwat, Ama, alang-alang po sa iyong mga palatuntunan, sa iyong aralin na inihanda mo para sa amin sa gabing ito. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Ama, idinadalangin namin sa iyong ikaw po sana muli ang magturo sa amin. Ikaw ang magbukas ng aming mga pangunawa. Huwag mo po sana kaming ipahihintulot sa anumang mga pagkakamali. Tulungan mo po ang lalaki na itinalaga mong siyang magbasa sa amin at magparinig sa amin ng iyong mga banal at mga ginintuang aral,
Patawarin mo po ang iyong hamak na lingkod sa lahat ng kanyang nagawang kasalanan. Banalin mo po ang kanyang puso. Linisin mo po ang kanyang isipan. At sa araw na ito'y bigyan mo po ng bisa, ng kapangyarihan, ang kanyang tinig, na kung ito po ay dumating sa amin, huwag kaming mag-alinlangan na ikaw nga ang Diyos na buhay, ikaw ang aming Panginoong Jesucristo, na hanggang sa iyong ikalawang pagparito'y ipinangako mong, hindi mo po kami pababayaan, at kaming nangakikinig ng iyong mga aral, at ito'y aming tinatanggap at isinasakatuparan. Itutulad mo po kaming lahat sa mga taong nagtayo ng bahay sa malaking bato ng aming mga kaluluwa. Ano man ang aming maranasang mga pagsubok sa araw-araw ng aming mga buhay, Aman Diyos, hindi mo po kami igigiba o pababayaan, sapagkat kami nakatayo sa iyo. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang makapangyarihang Panginoon na aming tagapagligtas, na sa iyo'y nanganganlong kami, ang malaking bato ng aming kaligtasan. Sa araw pong ito, Panginoon namin Diyos, tulungan mo rin po na sana'y una sa lahat, dagdagan mo ang aming mga pananampalataya, at ang mga wala pang pananampalataya sa amin, mahabag kapo't maawa ka rin naman sa kanilang lahat. Idinadalangin namin silang lahat sa iyo, Panginoon, na bigyan mo po sila ng pusong laman, na kung dumating sa kanilang pakikinig ang iyong mga aral, magpasimulang magkaroon sila ng banal na takot sa iyo, at ikaw ay kanilang makilala, at sa huling araw na ito'y ibilang mo rin po sila sa iyong banal na kawan. Sa ikalawang pagparito mo po'y magkaroon kaming lahat ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang banal, lahat po ng ito ay dinadalangin namin, ipinapakiusap, ibabasbas mo po at ibebendisyon, ipagkakaloob mo po sa aming lahat, sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakai-kailanman. Amen. At ngayon po, bago natin pakinggan ang ika-15 aralin, akin munang sasauyan sumandali ang ika-14 o ang huling pag-aaral natin, kung ano ang panalangin at kung paano ang matuwid na pagganap nito ayon sa turo ng mga banal na kasulatan. Naintindihan po natin kung ano ang tinatawag na panalangin. Yun po pala ay ang tao sa puso, buong kaluluwang pagpapaabot sa Diyos ng ating mga kahilingan. A devout request or petition to a deity, ang wika nga ng mga diksyonaryo ng tao. At kung minsan po ang panalangin, it could be wordless, spiritual and wordless communion with God. Maaring ang isang tao ay hindi nagsasalita. Maaring ang tao ay wala kang maririnig sa kanyang bibig at siya'y tahimik, pero sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa, ang taong yun ay nananalangin. At sa gayong kaparaanan, ang taong iyon ay nakikipagkaisa sa ating Panginoon Diyos. At naunawaan po natin, ito rin naman ay kalipunan ng mga salita, a set form of words for a devout request or petition. Na ito rin naman, ang wika ng diksyonaryo ni Frank Wagnall ay isang espiritual. Walang buto, mga kapatid, na walang anyo, na katipunan ito ng mga salita, na ito ang pinakagabay kung paano tayo magpapailang lang ng kahilingan o ng ating mga request sa Panginoon Diyos sa langit. At yan nga po ang itinuro sa atin ang ating Panginoong Jesucristo mismo, nagbigay sa atin ng a set form of words. Naunawaan natin, mga kapatid, mga magulang, sa San Mateo mismo sa 6:9, sinabi sa atin ng Panginoong Jesucristo, magsipanalangin nga kayo ng ganito. Sa makatwid baga, yun ay set form of word. At ang sabi nga, doon sa guideline ng Panginoon, Ama namin na nasa langit ka,
Bakit sa langit? Alam naman natin ang Diyos nasa lahat ng dako. Sa langit, sa lupa, sa dagat, sa bundok, walang hindi kinaroroonan ng Diyos. Pero, yung langit, yun ang opisina ng Diyos, yun ang kanyang luklukan. Ang langit, ang aking luklukan, yan ang pinaka-sentro, pinaka-opisina ng Diyos. Yung langit, yun ang kanyang kaharian, pinakamataas sa lahat sapagkat ang Diyos ang sumasa ibabaw ng lahat, mga magulang. Walang tataas pa sa Kanya. Magsipanalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, at ang ating ipapanalangin, gawin nawa ang iyong kalooban. Ayan po. Isa sa pinakadakilang bahagi na ating ipapanalangin, gawin ang kalooban mo, Diyos na nasa langit, kung paano sa langit, ito ang maghari dito sa lupa. Mga kapatid, sa makatwid, yung ibig ng Diyos sa langit, yun ang ating gagawin. Hindi po kamukha ng maraming mga tao, nananalangin nga sa Diyos, pero yung mga masasamang bagay din naman ang kanilang nasusunod. Mga kapatid, alam natin yan. Halimbawa, yung mga tao, hingi ng kapayapaan sa Diyos, hingi sa Diyos ng tinatawag na mga pagpapala ng mabubuting kabuhayan. Meron namang mga palatuntunan ng Diyos na kailangang sundin natin ang kalooban niya. Ang kalooban niya, iibigin natin siya ng buong puso, buong lakas, buong buhay, at iibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Dalangin tayo ng dalangin, pagpalain, bigyan ng kapayapaan, bigyan ng kabuhayan. Ang nasusunod naman ang katawan lupa natin, hanggang ngayon, minumura pa natin yung ating kapwa-tao. Pinagsasamantalahan natin. Wala tayong pag-ibig sa ating kapwa-tao. Paano natin maiibig ang Diyos? Kaya napakaganda po ng ating mga aralin at itinuro sa atin ng Panginoon. Yun ay guideline lang. Huwag tayong magsipanalangin ng paulit-ulit. Sapagkat yaon ang ginagawa ng mga hentil. Pag sinasabing mga hentil, mga pagano, mga sumasamba sa mga larawan, sa mga anino ng tao, kamukha ng mga larawan ni Birhen Maria, ni Santo Niño, o ngayon naragdagan na naman kayo, kayong mga Katoliko, meron na naman kayong luluhuran yung bagong Santo Papa Francisco o Saint Francis na naman. Kutakot-takot na ang niluluhuran ninyong mga larawan. Yan ang sinasabi ng Diyos, huwag kayong magsipanalangin ng mga panalangin paulit-ulit, sapagkat yan ang ginagawa ng mga pagano, mga sumasamba sa larawan. Sa pag-aakala nila na pakikinggan sila ng Diyos sa dami ng kanilang mga pananalita. At ang ating tatawagan, ang Panginoon Diyos lamang. Mga kapatid, siya po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Huwag tayong hihingi sa kanino man tao. Huwag tayong hihingi sa larawan kahit na ginawa sa ginto, sa pilak, sa kung ano-anong mamahaling bato. Huwag tayong tatawag sa mga yan. Walang kapangyarihan yan. At ang mga tao na sabihin mo mga unang banal, si Pedro, si Juan, si Andres, lahat ng mga unang banal, magmula kay Nunong Noah, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Moses, kay David, at sa lahat ng mga propeta, lahat po ng mga yun, mga patay na. At ang mga patay na, hindi po makapagliligtas ng sino man tao, kahit yung mga asawa at anak nila, hindi maililigtas. Dahil, mga magulang at mga kapatid, ang wika po ng mga banal na kasulatan, ang kanilang kaluluwa lamang ang kanilang maililigtas. Inyo pong basahin, Ezekiel 14:14. Basahin po ninyo. Kaya ang pananalangin para lamang sa Diyos. At kung tayo raw mananalangin, kailangan po meron tayong taglay na pananampalataya. Kailangan meron tayong tinatawag na matibay na saligan sa ating puso't kaluluwa na yung tinatawagan natin may kapangyarihan na magbigay sa atin, makagawa sa atin ng anumang mga bagay na mabubuti na ating hihilingin sa Kanya. Ito po ang ating napakinggan ng nakalipas nating pag-aaral. At sa araw pong ito, meron pong ibig na liwanagin ang Panginoong Hesus sa ating lahat.
tungkol po sa tinatawag na pananampalataya. Ay kung bakit po? Nakakalungkot kasi hanggang ngayon, sindami ng buhangin sa dagat, hindi pa rin maintindihan yung salitang pananampalataya. Maraming mga tao ginagamit pa rin ito kung kani-kaninong mga tao, lalo na nga yung mga patay na. Napakarami po, sindami ng buhangin sa dagat. Ako ika'y sumasampalataya kay Birhen Maria. Sumasampalataya ako, sa bagong papa sa Roma, kay Saint Francis. Sumasampalataya ako kay Pope Benedict. Sumasampalataya ako kay Pedro. Sumasampalataya ako kay Saint Christopher. Noong araw, maraming naloko yan. Yung Saint Christopher nila, ikaw ay pupunta sa ibang bansa, manalangin ka kay Christopher. Ang dami pang bumili ng mga yung mga kwintas na nilalagay nila sa dibdib nila. Yung Christopher, may dalang bata sa likod at yan daw ang Diyos-Diyusa nila para maligtas sa mga paglalakbay sa daan. Nawala na yan. Inalis na nila. They decanonize it. Ewan ko kung anong dahilan. Mga kapatid. Kaya nga, sa araw at oras na ito, makinig tayo. Liliwanagin sa atin kung ano ang tinatawag na pananampalataya. Ito ba'y dapat gamitin sa mga tao kahit na mga banal sila, mga kapatid. At ang iba naman, ginagamit yan sa mga anting-anting. Meron kung ano-anong iniingatan ang maraming, lalo na sa Pilipinas. Merong nagtatago ng buntot paa daw ng nitong tinatawag na rabbit. Yan daw good luck charm. Buntot ng rabbit. Sinasabit sa dibdib yan. Meron naman, lalo na yung mahiligin do sa mga kasabihan ng mga inchik. Kung ano-anong mga binibini nila sa Chinatown, yun daw anting-anting, yun daw mga coins, na mga ancient coins daw, koleksyon na meron daw yung anting-anting, ilagay mo raw sa harap ng bahay mo, mga kapatid. At yung iba naman, yung mismong larawan ni Buddha. Abay kay, malaki ka, pananampalataya ko kay Buddha. Magmula kung nang ako'y bumili ng iskayola, ng estatwa ni Buddha, inilagay ko sa harap ng bahay ko, paharap sa silangan Yumaman ako. Maraming ganyan. Ginagamit nila ang pananampalataya sa iba't ibang mga bagay. Ang tanong natin, mga kapatid, ayon sa Panginoong Hesus, ayon sa banal na kasulatan, ano po baga ang tinatawag na pananampalataya? At yayamang lagi nating nababanggit ang mga unang banal, sila po mga patay na. Katulad po ni Apostol Pablo, na sumulat sa aklat na tinatawag na sulat sa mga Ebreo, sa mga Hudyo, sa mga Israelita noong araw. Hindi po namin pinawawalang kabuluhan ang kabanalan ng mga apostol na matagal nang patay. Pero hindi namin sila sinasamba, hindi namin sila ginagawan Diyos, mga magulang, at hindi namin sila pinananampalatayanan. Ang aming pinananampalatayanan sa kanila, yung isinulat nila sa banal na kasulatan. Bakit po? Sapagkat sila'y nagsasalita, ang salita nila gabay o galing sa Diyos. Mga kapatid, Ebreo 11:1. Ang tanong natin, ano ba ang tinatawag na pananampalataya? Ayon sa mga unang mga banal na katulad po ni Apostol Pablo. 11:1. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Ngayon, ang pananampalataya, makinig po tayo, ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Maganda po ang pagpapaliwanag. Ano po? Ano ang pananampalataya? Ang pananampalataya, kapanatagan, panatag na panatag. Saan magiging panatag? Sa bagay na hinihintay. Sa makatwid, mga kapatid, wala pa yung inaasahan mo, panatag ka na meron, darating yon. Mga iginagalang na tagapakinig, at yung hinihintay natin,
hindi natin nakikita ng ating mga mata. Sa makatwid, yung pananampalataya, ginagamit po saan? Sa mga bagay na hindi nakikita ng mata ng tao, yung bagay na kapanatagan, yung bagay na merong katunayan. Mga kapatid, tunay, meron noon, hinihintay ko, pero hindi nakita ng aking mata, ako ay sumasampalataya, meron nung bagay na yon. Hindi ko nakita, pero may katunayan na darating yon, mga iginagalang na mga kapatid. Sa makatwid, ayon yan kay Apostol Pablo. Ano nga po baga ang isang bagay na hindi naman nakikita ng mata ng tao, pero sinampalatayanan, maging ng mga unang mga anak ng Diyos, mga kapatid at mga magulang. Bagaman nalalaman natin, merong mga unang mga banal sa Biblia, nagpakita ang Diyos sa kanila. Nagpakita kay Moses sa iba't ibang anyo. Mga kapatid, nakipag-usap kay Nunong Noah para maligtas ang kanyang sambahayan sa baha, sa gumunaw na tubig ng kanyang panahon. Nagpakita kay Abraham anyo ng isang lalaki na sinabi sa kanya, bagaman matanda na, magkakaanak ng maraming anak at sa kanya lalabas ang mga makapangyarihang bansa sa lupa, ang mga kaharian sa lupa, at ang kanyang mga anak ay magiging sindami ng bituin sa langit. At nang kapanahunan na nagkatawan tao ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, napakita sa mga apostol, mga kapatid at mga magulang. Ngayon, ang ibig ituro nito sa atin ay isang bagay lamang. Walang bagay na hindi magagawa ang Diyos. Walang bagay na hindi mangyayari pagka niloob, pinlano ng Diyos kamukha ng kanyang pagkakatawan tao. Ako at ang Ama ay iisa, ang wika niya sa mga apostol, 10:30 ng San Juan. At pinatunayan pa man din niya sa mga Hudyo na ayaw siyang kilalanin na siya nga ang Ama na nagkatawan tao. Sa San Juan 8:56 hanggang 58, natuwa ang inyong ama na si Abraham na makita niya ang aking araw, nagalak, nakita niya ako at siya ay natuwa. Nagalit ang mga Hudyo, pupukulin siya ng bato. Wala ka pang 50 anyos ang pagitan ninyo. Ninunong Abraham na aming ama mahigit sa 1,000 taon. Ano't sinasabi mong nakita ka ng aming ama? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang wika ng Panginoong Jesucristo. Bago ang inyong ama na si Abraham, ako nga. Ang ibig lamang sabihin, wala pa ang ninuno ninyong si Abraham, siya na. Siya na nga ang nagpakita doon kay Moses sa bundok ng Horeb. Anong pangalang sasabihin ko sa mga Ehipto, Panginoon? Isinusugo mo ako sa kanya. Sino ka? Anong pangalan mo? Sabihin mo sa kanila, sinusugo ako sa inyo. Ni ako nga. Ako, yaong ako nga. Yan. Kaya ako nga. Siya ang ating Panginoon Diyos. Siya ang ating Panginoong Jesucristo. Ako nga. Bakit nga? Walang bagay na imposible sa Diyos. Jeremias 32:27. Narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng mga tao. Mayroon bang anumang bagay na mahirap sa akin? Everything is possible to God. Sa mga tweet, hindi ko nakita ang Diyos sa huling araw na ito. Sa kanila nagpakita, mapapalad sila. Datapwat sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, mapapalad kayo, mga magulang at mga kapatid, sapagkat kayo sumampalataya, ako ay inyong nakita. Dadapwat higit na mapapalad ang mga tao na sa akin ay sumampalataya, bagaman hindi nila ako nangakita. Sa mga tweet, mas mapalad ako, mas mapalad tayong lahat sa uling araw, kung sasampalataya tayo doon sa pinakamakapangyarihan sa lahat, sa Diyos na walang laman at walang buto, pero tiyak na tiyak, merong Diyos, darating siya. At kung alin nga yung darating, yung kanyang ikalawang pagparito. Ngayon, bakit nga po baga
ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay at katunayan ng mga hindi nakita ng ating mga mata. Hebreo 4:6. Ganito po, makinig tayong mabuti. Kung bakit nga ang pananampalataya panatag na panatag tayo. Hindi ko nakita ang Panginoon, hindi ko nakita ang buhay na walang hanggan, hindi ko nakita ang langit at ang bagong lupa, pero panatag na panatag ako, darating yan, meron akong katunayan. Bakit gayon? 4:16, ano ba ang pananampalataya? Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala. Ayan, meron tayong pagtitiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ano ang pananampalataya? Hindi nga nakita ng mata natin ang Diyos. Pero kapag tayo'y dumadalangin sa Kanya, tulad ng sermon ng nakalipas na aralin, 14, kung mananalangin tayo, kailangan may pananampalataya. Kailangan panatag na panatag tayo. Mga kapatid, tiwalang-tiwala tayo. Kanino? Doon sa tinatawagan natin. Magsilapit nga tayo, may pagkakatiwala. Kung tayo mananalangin, kung tayo tatawag sa Diyos, pero nag-aalinlangan ka pala naman. Meron ka pala namang wika nga, pagdududa, paano ka pakikinggan ng Diyos? Lalo na nga, kung tatawagan natin, mga larawan, mga taong matagal ng patay, magdududa ka talaga. Babangon pa ba si Birhen Maria para saklaluhan tayo? Babangon pa ba si Pedro para tumulong sa pangangailangan natin? Yung mga Saint Christopher na yan, yung mga patay ng mga papa sa Roma, babangon ba yan para ibigay ang hinihiling natin? Nagdududa kayo. Pero sa Diyos na nagsasabing ako ang pinakamakapangyarihan sa lahat, walang bagay na imposible sa Kanya. Lalapit tayo, mananampalataya, may pagkakatiwala. Mga kapatid, kaya nga ang pananampalataya ay ang walang pag-aalinlangan na magagawa ng Diyos ang ating mga kahilingan o ang lahat ng mga bagay. Saan? Ito na ang tanong. Saan o kanino po baga lamang dapat iukol o gamitin ng tao ang salitang pananampalataya ayon sa Biblia? Sagot. 14:1, ang Panginoong Jesucristo magpapaliwanag. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Makinig tayo. Huwag magulumihanan, San Juan 14:1. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Ayan. Ano ba ang Diyos? Ang Diyos ay espiritu, walang laman at walang buto. Ang wika ng Panginoong Jesucristo. Magsisampalataya, di naman kayo sa akin. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, na walang laman, walang buto, espiritong tunay na tunay. At saan pa? Magsisampalataya di naman kayo sa akin. Ayan. Bakit sinasabi ng Panginoong Jesucristo, magsisampalataya tayo sa Diyos, walang laman, walang buto, at magsisampalataya di naman kayo sa akin? Mga kapatid, San Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Ayan. Ako at ang Ama ay iisa. At sinabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang pintuan, ako ang ilaw, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay na walang hanggan. Napakaliwanag. Bakit? Siya rin yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na pwede siyang magkatawan tao. Kaya nga po ginamit yung salitang nagkatawan tao, ang berbo, 1:1 ng San Juan, sapagkat yung salitang iyon nagpapakilala ang Kristo na nagkatawan tao ay hindi po tao. Si kapatid na Cirilo, ako, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, mga nakikinig, ako po, si Cirilo Gonzales, nagkatawan tao. Hindi, tao na po ako Tao na ako. Pero ang Panginoong Jesucristo, hindi tao, kaya nagkatawan tao. Sino nga siya? Ako at ang Ama ay iisa. Siya rin yung Diyos. Napakaliwanag. Mahirap bang intindihin yan? Mga kapatid, ngayon, tanong, bukod po sa Ama, na paggagamitan ng salitang pananampalataya, yung walang laman at walang buto, pero makapangyarihan sa lahat, at sa ating Panginoong Jesucristo,
Sa dalawang ito, dapat lang iukol ang salitang pananampalataya. Sa ano pa po? Baga ipinag-uutos ng Diyos, dapat gamitin ang salitang pananampalataya. Dapat ba nating gamitin kay Birhen Maria? Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ina ka ng Diyos. Pwede ba naman yung ginawa ay maging nanay nung gumawa sa kanya? Hindi po pwede yun eh. Illogical yun. Mga kapatid, kahit anong gawin mo, pagbalibalik-tarin mo man ang mga banal na kasulatan, wala kang mapupulot na wika nga matuwid na pagtuturo na yung ginawa lang ng Diyos, mga kapatid, magiging ina ng Diyos. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede. Sa makatwid, sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, lamang tayo sasampalataya at saan pa po? Hindi po sa tao, hindi sa larawan, hindi kung sino-sinong mga unang mga banal. Makinig kayo mabuti. Saan nga? Marcos 16:15. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ang sumasampalataya. Makinig kayo mabuti. Ayan. Magsisampalataya kayo sa Ama, sa Diyos. Magsisampalataya din naman kayo sa akin. Bakit? Ako at ang Ama ay iisa. Saan pa? Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, ang sumasampalataya. Ayan. Sa ebanghelyo, sa mga salita ng Panginoong Jesucristo. San Juan, sa kanya pong San Juan 6:63, ang salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang espiritu, pawang buhay. Alin niya? Yung aking ebanghelyo. Sasampalatayanan ninyo. Bakit? Sapagkat ang salita ko, pawang espiritu, pawang buhay. At ang wika pa man din, 16 ng Marcos, ang sumasampalataya at mabautismuhan. Ayan, alam natin kung saan babautismuhan. Sa pangalan ng Ama, Diyos. Sa pangalan ng Anak, Kristo Jesus. Sa pangalan ng Espiritu Santo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dadapwat ang ayaw sumampalataya at magpabautismo sa Ama, Anak at Espiritu Santo ay parurusahan. Napakaliwanag po. Sa makatwid, mga magulang at mga kapatid dito, sa tatlong ito, sa Ama, Anak at Espiritu Santo, dito lang natin gagamitin ang salitang pananampalataya. Bakit nga po? Sa tatlong ito, mga iginagalang na mga kapatid at mga magulang, buksan ninyo ang inyong Bibliang English sa kanyang unang aklat ni Apostol Juan, 1 John 5:7, for there are three that bear records in heaven, the Father, the Words, and the Holy Ghost. These three are one. Ayan. Buksan ninyo ang San Juan. Yung pinanggalingan ng Tagalog, mali ang pagkakasalin sa Tagalog St. John 5:7, first book of Apostle John. Sa langit mayroong tatlo na nagpapatotoo. Ang Ama, ayan, the Father, the Word, ang berbo. Sino ba yung berbo? Nagkatawan tao, Panginoong Jesucristo. Ang Ama, ang salita, at ang Espiritu Santo. Alin ang Espiritu Santo? Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo sa 6:63 ng San Juan. Ang tatlong ito ay iisa. Ayan. Diyan lamang tayo sasampalataya. Kaya yung mga nagsasabi yung kanilang reliyon, Trinity, tatlo daw ang Diyos. At meron pang nagsasabi, si Kristo taon totoo, Diyos na totoo. At ang iba naman nagsasabi, si Kristo'y tao lang at propeta lang. Nagkakamali po kayo. Ang Panginoong Jesucristo, siya rin yung Ama, yung makapangyarihan sa lahat, at siya rin ang kanyang ebanghelyo, yung salita, nagkatawan tao. Ang tatlong ito ay isa. Pinagtatawanan tayo ng nakikinig Paano ka mangyayaring yung Biblia Diyos? O hindi ba nandiyan ang Diyos? Ano ba ang Diyos? Uno-uno, balikan natin ang San Juan. Nang pasimula, salita, berbo. Ang berbo'y sumasa Diyos. Ang berbo ay Diyos. Nasaan ang salita ng Diyos? Nasa Biblia. Diyos ang Biblia. Nandyan ang buhay natin. 5:39 ng San Juan. Ang Panginoong Jesucristo mismo nagpapatunay
Basahin ninyo mga kasulatan. Inaakala ninyo meron kayong buhay na walang hanggan sa Biblia. Ito ang magpapatotoo sa inyo kung sino ako tungkol sa akin. Mga kapatid, yung tatlong yun ay iisa, Ama, Anak at Espiritu Santo. Iisa ang Diyos, hindi tatlo. Papaano tayo magsisipagtamo ng pananampalataya? Maliwanag po. Marami na tayong natutuhan tungkol sa pananampalataya. Hindi dapat gamitin sa mga santo. Hindi dapat gamitin sa kung kani-kaninong mga unang mga banal na tao. Kahit mga banal sila, hindi tayo maililigtas ng mga taong yan. Matagal nang patay sa libingan yan. Mga kapatid, ang pananampalataya, kapanatagan sa Diyos na hindi nakita ng mata ng tao na hinihintay natin, may katunayan, darating ang Diyos, buhay ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. At yung Diyos na yon, yun ang ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang sa pamamagitan ng ating mga tinatawag na pakikinig ng kanyang mga salita. Totoo ba yan? Papaano nga baga? Papaano tayo magsisipagtamo ng pananampalataya? Tapos na maliwanagan natin ang pananampalataya, gagamitin lang sa Diyos, gagamitin lang sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang ebanghelyo. Papaano ngayon dumarating ang pananampalataya sa bawat tao? Ayan. Napakagandang tanong. Buksan ninyo ang aklat ni Judas Tadeo 1:3. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat. Napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayo, na tinuturuan ko kayo, ang wika ni Judas, makipaglabang masikap. Ayan, ipaglaban daw. Dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Ayan. Ang pananampalataya po, ibinigay ng Diyos. Bigay ng Diyos, regalo ng Diyos. Ilang ulit ibibigay ng Diyos sa tao? Minsan lang. Magpakailanman. Sa makatwid, pag binigyan ka ng Diyos ng pananampalataya, ipaglaban natin. Bakit? Alam natin sa pananampalataya, may buhay na walang hanggan tayo. Kaya, hindi ako papayag ng pananampalatayang ito ay mawala sa aking kaluluwa. Ayaw kong mawalan ako ng pananampalataya. Anuman ang mangyari sa aking buhay, magipit man ako, ako may maging mahirap, ako may maging maalwan sa buhay, anuman ang aking kasapitan sa aking buhay, itakwil man ako ng aking mga mahal sa buhay at ng aking mga kaibigan at mga kapwa tao, ipaglalaban ko ang aking pananampalataya. Bakit? Bigay ng Diyos, minsan lang. Tandaan ninyo yan. Minsan lang kung magregalo ang Diyos sa mga tao ng pananampalataya. Kaya kailangan ipakikipaglaban. Sa makatwid, ito, inireregalo ng Diyos. Sino ba ang Diyos? Ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid at mga magulang, minsan lang ito ibinigay sa akin ng Diyos. Hindi ito nakuha ni kapatid na si Rilo sa aking mga magulang. Hindi po ipinamamana. Kamukha yung malimit ninyong mapakinggan. Kapatid na si Rilo, ikinalulungkot ko po. Hindi na po ako maaalis sa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Hindi na po ako maaalis sa Iglesia ni Manalo. Hindi na po ako magiging Iglesia ng Diyos na katulad ninyo sapagkat kami mga Protestante, mga Jehova, Sabadista, mga kapatid. Ito po ang ipinamana sa amin ng aming mga magulang. Yan ang paliwanag ng mga tao. Meron ba ikang magulang na bibigyan kami ng lason? Kaya yung pagsamba namin kay Birhen Maria, yan ang ibinigay sa amin ng aming mga magulang, yan po para sa ikabubuti ng aming kaluluwa. Bahala kayo sa buhay ninyo. Hindi namin kayo pinipilit. Bahala kayong mga iglesia ni Manalo. Kung gusto nyong mamatay kayo, si Kristo'y tao. Ang pagkakilala ninyo. Yung obispo ninyo, sugong anghel, si Kristo tao. Bahala kayong mga Sabadista. Kung hanggang ngayon, hindi kayo, kunyari, kumakain ng baboy. Kung hanggang ngayon, kunyari, pag araw na Sabado, hindi kayo lumalabas ng bahay, bahala kayo sa buhay nyo. Dapat pabayaan ninyo kaming mangaral. Sapagkat merong ibang mga nakikinig.
Merong ibang mga taong tinatawag ang Diyos. Kinakatok ang kanilang mga puso para umalis diyan. Sa nag-aakalang ang pananampalataya ay pinamamana daw ng mga magulang. Ang iba naman, nagiging, wika nga, kamukha ng nakikita natin, nagiging pastor, obispo, kardinal, nag-aral daw sa mga koleyo ng Doctors of Divinity and Theosophy and Letters, kung ano-anong mga hyperbolic na mga titulo na tinamuraw nila sa mga pag-aaral. Maliwanag po ang Biblia. Ang sabi ni Apostol Judas sa 1:3, dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman. Kanino? Sa mga banal. Hindi po ibibigay ito sa mga makasalanan. Kaya ang tao kailangan matakot muna sa Diyos. Ang pagkatakot sa Panginoon, pasimula ng karunungan. Ang pagkatakot sa Diyos, pasimula ng kabanalan. Kapag ang tao may takot sa Diyos, tinatawag ng Diyos yan, binibigyan ng pananampalataya. Hindi minamana sa mga magulang, hindi rin nakukuha sa mga paaralan, at sa iba't iba pang paraan. Ito ay bigay ng Diyos. At marami dyan, tanungin mo, paano ka naging iglesia ni ganun? Ay, yung asawa ko kasi hindi ako ikakasal ng simbahan nila, hindi ko siya mapapangasawa kung hindi ko siya pakakasalan sa simbahan nila. Mga sapilitan. Marami pong ganyan. Maraming ang pananampalataya. Hindi ninyo makukuha sa asawa ninyo. Hindi ninyo makukuha sa pakitang tao, sa pakitang kabutihan sa kapwa. Ito'y bigay ng Diyos. Papaano? Papaano ang pananampalataya ibinibigay nga ng Diyos sa mga tao? Romanos 10:17. Buksan natin. Sa Biblyang Ingles, para lalong mas maliwanag, ito po ang itinuturo sa atin. Bible, King James English, Romans chapter 10, verse 17. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ngayon nga, ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Makikinig tayo. Alin ang pakikinggan? Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa English yan, no? Salita ng Diyos. Sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog. At tuturan ko rin sa inyo ang pagkakamali. 10:17. Kaya nga ang paniniwala, dito sa Tagalog, yung faith, yung pananampalataya, pananampalataya sa mga bagay na hindi nakita ng mata. Sa Tagalog, naging paniniwala. Alam naman ninyo, lohika ng paniniwala, to see is to believe. Kaya nga ikinokorek natin, mga kapatid, sa Tagalog, kaya nga ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig sa pamamagitan, sa Tagalog ito, ng salita ni Kristo. Yan, tama. Sa Biblyang English, hearing is through the words of God. Sino ba ang God? Si Kristo. Tama. Tama ang sumulat sa Tagalog. Ang pagkakamali lamang niya, yung paniniwala, akala niya pareho ng pananampalataya. Ang paniniwala, to see is to believe. Pag nakita mo, maniniwala ka. Ang pananampalataya, hindi mo nakita Pero sumampalataya ka. Tanong, meron bang nasusulat sa Biblia na mga taong nakinig at binigyan ng Diyos ng pananampalataya? Buksan po natin, mga kapatid, ang aklat ng mga gawa. Sa 8:35, basahin po natin, Acts of the Apostle, sa Tagalog, 8:35, aklat ng mga gawa. At ibinuka ni Felipe ang kanyang bibig at nagpasimula sa kasulatang ito. Puputulin ko po muna, ito po ang tagpo sa bandang itaas ng aklat ng mga gawa, 8. Ito po ang nang si Felipe ay pag-utusan ng Diyos na pumaroon sa tabing ilog na malapit po sa baybay na paparoon sa tinatawag na Jerusalem, sapagkat merong isang negro, isang malaking tao, Ethiopia. Ito yung tinatawag na bating, mga kapon. Ito yung bating na siya ang tagapamahala ng kabangyaman ni Reyna Candace ng Ethiopia noong kanyang kapanahunan. At siya'y naghahangad na pumaroon
sa siyudad ng Jerusalem sapagkat nalalapit ang araw ng tinatawag na Pasko o pagpapasalamat, selebrasyon ng mga Hudyo doon sa templo ng Jerusalem. At habang siya'y naglalakbay, nagbabasa siya ng aklat ni Propeta Isaias pero hindi niya naiintindihan ang binabasa niya. Kaya inutusan ng Espiritu Santo si Felipe upang pumaroon dito sa bating na ito at nang makita nga siya, mga kapatid, sinabi niya kay Felipe, mga kapatid, tinanong siya ni Felipe, binabasa mo ang Propeta Isaias, naiintindihan mo ba yung parte ng binabasa mo? Paano ko maiintindihan? Walang nagpapaliwanag sa akin. Ayan, dito lamang merong itinuturong napakahalagang bagay. Ang isang tao hindi maipapaliwanag ang Biblia maliban na sila nga ang opisyal na binigyan ng Diyos ng kaalaman upang makapagturo. Si Felipe, naroon po sa Iglesia ng Diyos na katawan ni Kristo at sa Iglesia ng Diyos ibinigay ang makaalam ng hiwaga, Marcos 4:11 hanggang 12, para maipaliwanag ang kaharian ng langit. Maging dito sa bating na ito. Kaya nga ang ginawa ni Felipe, ituloy na natin ang pagbasa. Ganito, binuka ni Felipe ang kanyang bibig at nagpasimula sa kasulatang ito ay ipinangaral sa kanya si Jesus. Ayan, ipinangaral ang ebanghelyo patungkol kay Jesus. 8:36, at sa pagpapatuloy sa daan, nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito, ang tubig, ano ang makakahadlang upang ako ay hindi mo bautismuhan? 8:37, at sinabi ni Felipe, eto na, ano ang ibinunga ng mapakinggan ng bating? Ang ebanghelyo na itinuro, binasa sa kanya ni Felipe. At sinabi ni Felipe, kung mananampalataya ka, ayan, sinabi ng bating, ayan ang ilog, itigil natin ang karo, bautismuhan mo na ako. Anong nakakahadlang para hindi mo ako bautismuhan? Ang tanong ni Felipe, sumasampalataya ka ba? Sa makatwid, ang regalo ng Diyos dumarating sa tao na nakikinig ng kanyang mabubuting balita. Dumating ang pananampalataya sa bating at nang sumampalataya, kung sumasampalataya ka ng buong puso'y mangyayari, at sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ko na si Jesucristo'y anak ng Diyos. Ipinag-utos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating at kanyang binautismuhan siya. Dumating ang tawag ng Diyos, dumating ang regalo ng Diyos, ang pananampalataya nang mapakinggan niya ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid at mga magulang, at kung bakit tinatawag si Kristo na anak ng Diyos, sapagkat siya nga po ay nagkatawang tao, nagpakilala bilang isang anak ng Diyos, unang-unang bunga ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Siya mismo ang unang gumanap at inalis niya yung kanyang pagka-Diyos pangsamantala. Pilipos 2:5 hanggang 10, basahin ninyo. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na bagaman siya'y nasa kalagayan ng isang Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Mga kapatid, nag-anyong alipin, naging masunurin, hanggang kanyang kamatayan doon sa krus. Oo, doon sa bundok ng Kalbaryo. Kaya naman siya, tinawag siya na anak ng Diyos. Bakit? Ang wika ng Panginoon, 13:15 ng San Juan, iniwan ko kayo ng halimbawa. Ang ibig ng Panginoong Jesucristo, tayong lahat na susunod sa Kanya at makikinig ng Kanyang ebanghelyo ay maging mga anak din ng Diyos na katulad niya. Kaya nga si Kristo ang pangunahing bunga. Siya ang una na pumanik sa langit pagkatapos na yung Kanyang katawang ginamit ay namatay. Mga at nailibing na sumasagisag sa ating mga pananampalataya na kung tayo'y merong pananampalataya na may buhay na walang hanggan. Kailangan may pananampalataya tayong si Kristo'y nabuhay na maguli, sapagkat kung ano si Kristo, gayon din tayo sa kanyang ikalawang pagparito. Mga kapatid at iginagalang ng mga tagapakinig namin. Sa makatwid, dumating ang pananampalataya. Kanino? Dito po sa bating. Paanong paraan?
nakinig ng Ebanghelyo, sinampalatayanan, at siya'y isa lang sa halimbawa. Napakarami po. Sa Aklat ng Mga Gawa, sa Kapitulo 10, basahin ninyo ang kasaysayan ni Cornelio na isang pagano, isang kumbaga sa military, isang general sa militar ng mga Romanos. Siya'y isang centurion. He is a head of 100 soldiers, Roman soldiers. Nakinig siya ng Ebanghelyo. Nagpabautismo, hindi lamang siya, pati ang kanyang buong sangbahayan. Basahin ninyo. Isa lang ang binigay kong halimbawa para wag tayong masyadong humaba sa pakikinig. Ngayon, ang tanong, bakit ang tao kailangang sumampalataya sa Ama, sa ating Panginoong Hesukristo at sa Ebanghelyo? Ayan, kapatid na Cirilo. Bakit ayaw tanggapin ninyo na merong Trinity? Bakit sinasabi ninyo, Ama, Anak, Espiritu Santo? Dito lamang sasampalataya ang tao. Hindi ba ibig sabihin ito sila ay tatlo? San Juan 3:18. Makinig tayong mabuti. Ang sumasampalataya sa Kanya, sa Ama, ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumasampalataya. Ano ang hindi niya sinampalatayanan? Ang pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ayan. Ang sumasampalataya sa Kanya, sa Amang Diyos, ay hindi na hahatulan. Ano bang hatol? Impyerno, dagat-dagatang apoy. Bakit? Mga kapatid at mga magulang. Bakit? Ang hindi sumasampalataya sa Ama ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Sa makatwid, hindi kinilala ng tao na yung Ama, yun din ang nag-aari ng pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, na ang pangalan ay Kristo Jesus. Ano ang katunayan na si Kristo Jesus siya nga ang sumasaibabaw ng lahat? Ang Diyos na maluwalhati at pinakamakapangyarihan sa lahat. Nasa Kanya ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at sa ilalim ng tubig, maglilingkod sapagkat wala ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Filipos 2:10, upang sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa at ng nasa ilalim ng lupa. Iisa ang Diyos. Ang sumasampalataya sa Ama, ang ibig lamang sabihin, at sa anak ng Diyos na si Kristo Jesus, wala ng hatol. Pero ang ayaw sumampalataya, hinatulan na. May hatol na kayo. 3:16, sapagkat gayon na lamang, San Juan, ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya, ay huwag mga pahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, kapatid na Cirilo, pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Si Kristo anak lang ng Diyos. Kung anak ika ng Diyos, sa makatwid, Diyos anak yan. Kaya kami, may Diyos Ama, may Diyos anak. Paano nga binubura sa atin ang mga bagay na iyan? Mga kapatid at mga magulang. Ang wika nga ng Panginoong Hesukristo, mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga siya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Totoo ba yan? Buksan po natin ang San Juan 8:24. Sinasabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga siya. Sa Bibliang Ingles, King James Version, I say therefore unto thee, that thou shalt die in thy sin, in your sins. For if you believe not that I am He, you shall die in your sin. At sa 27, they understood not that Jesus spoke to them about the Father. Hindi nila naunawaan yung sinasabi ng Panginoong Jesucristong mamamatay kayo sa inyong kasalanan kapag hindi kayo nagsisampalatayang ako nga siya. Hindi nila naunawaan yung siya na tinutukoy, siya rin ang Ama. Ayan po, mga iginagalang na mga tagapakinig po namin. Ngayon, ang tanong po natin pagkatapos talagang napakamatibay
na dapat nating sampalatayanan, walang iba kung hindi ang Ama lamang, ang Panginoong Hesukristo. Silang dalawa ay iisa. Bakit naman pati ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ay dapat nating sampalatayanan? Hayaan ninyong Panginoong Hesus ang sa atin ay mangaral. Mateo 7:24, ano ang kahalagahan sa buhay ng tao na siya ay kailangang makikinig at sasampalataya sa ebanghelyo ng Panginoon? Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap, Mateo 7:24, itutulad ko sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay, kaluluwa ang ibig sabihin, sa ibabaw ng malaking bato. 7:25, lumagpak ang ulan, bumaha, umihip ang mga hangin, hinampas ang bahay na yon, hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng malaking bato. Ngunit, 7:26, Mateo, ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito't hindi ginaganap, matutulad sa isang taong mangmang, itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Lumagpak ang ulan, baha, umihip ang hangin, hinampas ang bahay na yon, nabagsak, kakilakilabot ang kanyang pagkabaksak. Amen. Ayan. Bakit mahalaga? Makikinig ang tao ng ebanghelyo o salita ng Panginoon para tayo maging mga matatalinong mga tao. Itinatayo natin ang ating kaluluwa sa ibabaw ng malaking bato. Pag nakatayo tayo, ang ibig lang sabihin, sa mga doktrina ni Kristo, sa mga aral ng Panginoong Hesukristo na ating Diyos, sa kanyang mga salita, wala tayong katatakutang anuman. At yung malakas na ulan, malakas na hangin, baha, mga alon ng dagat, yon ay kumakatawan sa mga sigwadas ng panahon na nararanasan natin ang mga pagsubok ng Diyos sa atin. Nariyan ang mawalan tayo ng hanap buhay. Nariyan ang mamatayan tayo ng mga mahal sa buhay. Nariyan ang itakwil tayo ng ating mga asawa. Nariyan ang itakwil tayo ng ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan at kamag-anakan dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Nagaganap sa atin ang sinasabi ng Panginoon. Ang nag-iingat ng kanyang buhay, mawawalan ito. Dadapwat ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa aking ebanghelyo, sa aking mga salita, magkakaroon ito. Napakatibay po. Kaya napakatibay. Ang isang taong nakikinig ng ebanghelyo, sinusunod ito. Wala nang ano pa man siyang magiging kalaban na mga pagpaparanas o mga pagsubok ng Diyos sa kanyang. Pero yung mga tao, nakikinig nga ng ebanghelyo, pero ang sinasampalataya na naman si Birhen Maria. Nananampalataya kay sino to? Kalunsad, kay Lorenzo Ruiz, kay Christopher, ngayon kay Francis, na Papa sa Roma ngayon. Anong klaseng pananampalataya meron kayo? Maski na si Pedro, hindi nyo dapat sampalatayanan. Nakatayo kayo sa tao. Mga taong kung buhay pa man, namamatay. Mga taong marami, mga patay na, tinatawagan pa ninyo. Kakilakilabot ang inyong pagkabaksak. Mga kapatid, ang tinutukoy na pagbaksak ang impyerno. Ang sa ikalawang pagparito, ang mga hindi mananampalataya. Ang kanilang bahagi, dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, ito ang ikalawang kamatayan. Apokalipsis 21:8. Mga kapatid, tanong, ano ang tiyak na matatamo ng tao na ang kanilang pananampalataya ay sa Diyos, kay Kristo Jesus, at sa kanyang mga salita o sa kanyang ebanghelyo? Romanos 5:1, yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya, ganap na tayo. Pagka tayo sumampalataya, ganap na tayo. Pag sinabing ganap, sakdal, whole, kumpleto sa Diyos. Meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ginagawa tayong sakdal ng ating pananampalataya sa Diyos, sa ating Panginoon, at sa Ebanghelyo. Kapag ito'y pinakikinggan natin at isinasa kabuhayan natin, meron tayong kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, may kapayapaan tayo sa sanlibutan. San Juan 16:33. Laksan ninyo ang inyong mga puso.
Sa sanglibutan, mayroon kayong kapighatian. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Huwag kayong mag-ala-ala. Dadaigin ko ang sanlibutan. Yeah. Kaya ang Panginoong Hesukristo, ang lulutas ng ating mga suliranin. Kaya nga tinatawag siyang tagapagligtas eh. Kaya nga siya ang Prince of Peace. Mga kapatid, si Kristo ang pangulo ng kapayapaan. Huwag tayong magugulumihanan kung tayo'y binabanal niya ng ating pananampalataya. Meron tayong kapayapaan. Siya ang lulutas ng ating mga suliranin, pati ang mga karamdaman natin sa lupang katawan. At Romanos 5:2, sa pamamagitan din naman niya ni Kristo Jesus, nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya. Alin yung papasukan natin? Sa biyayang ito na diyan, nagsisilagi tayo. Alin yun? At nangagagalak tayo. Saan? Sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Ano ba ang kaluwalhatian ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Hindi lamang tayo may kapayapaan. Nananatili tayong may pag-asa. Makakapasok tayo doon sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, bakit nga po? Sapagkat maliligtas tayo sa kamatayan sa impyerno kung maglilingkod tayo sa Kanya't magtitiis tayo sa pananampalatayang ito hanggang kamatayan. Mateo 24:13 ang magtitiis. Hanggang wakas sila lamang ang maliligtas. Saan? Sa impyerno. Apokalipsis 21:8. Mga kapatid, yung iba na walang pananampalataya sa Diyos, walang pananampalataya kay Kristo, walang pananampalataya sa Ebanghelyo, hiwa-hiwalay sa kanila yan. Trinity daw, Trinity. Iisa lang ang Diyos, tandaan ninyo yan. Mga kapatid at mga magulang, ay ano naman ang kahihinat na ng walang pananampalataya? Romanos 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano ang kamatayan? Dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. 21:8 sa mga walang pananampalataya. Apokalipsis. Ngayon, ang mga huling tanong natin, ilan po ang uri ng pananampalataya na ipinakikilala ng Biblia at alin po lamang sa mga ito ang makapagliligtas? Buksan po ninyo ang Galasias. Makinig tayong mabuti mga kapatid at mga magulang. Maganda ang ating pag-aaral. Buksan po natin ang Galasias 5:19. Hayag ang mga gawa ng laman sa makatwid ay ang mga ito. Dito ay pinakikilala ni Apostol Pablo kung alin-alin yung mga gawa ng laman, yung mga kasalanan natin. Pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagtataniman, pagtatalo-talo, padidibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabage, mga maling pananampalataya. Sa Tagalog nakalagay mga hidwa, pananampalataya. Pareho rin ang meaning. Mga kapatid at mga magulang, dadapwat, yung hidwa, higit na mainam kung sasabihin nating mali. Pag sinabing hidwa, mali. Kaya ito po ang kinukuha natin kung alin ang unang pananampalatayang ginagawa ng tao. Mga kapatid, aklat ng mga taga-Galacia 5:19, pagsamba sa Diyos-Diyusan, ano ito? Maling pananampalataya. Maling pananampalataya ang alin? Ang pagsamba sa mga larawan o mga Diyos-Diyusan. Maling pananampalataya. Tanong, ano po baga ang pinanggagalingan kung kaya't napakaraming mga tao nasasalig sa mga mali o hidwang pananampalataya? Buksan natin ang Tito 1:14. Ito po. Na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo. Putol muna. Ang mga Hudyo hanggang ngayon may mga katha na sinusunod ng maraming mga tao. Kahit na, lalo na nga mga Pilipino. Mga kapatid, hindi ba maraming mga Pilipino hanggang ngayon sumusunod pa sa utos ng Diyos sa mga Hudyo? Alin yan? Yung pangingili ng araw ng Sabat. Hindi naman nasusunod yan. Kayong mga Sabadista, yan nagiging kapaimbabawan Wala na po yan. Nang magkatawan tao ang Panginoong Hesus o ang Diyos at magturo ng kanyang ebanghelyo, yan po ay ipinatigil na.
Hindi po ni walang kabuluhan ang wika ng Panginoong Hesukristo, hindi ako naparito para sirain ko ang mga kautusan, ang kautusan ni Moses at ang mga propeta, kung hindi upang lalo kong papagtibayin. Yung araw ng Sabat, paano pinagtibay ng Panginoon yon? Mga kapatid at mga magulang, sino sa inyo ang wika ng Panginoon? No? Siya'y pinagsuplong araw ng Sabado, nagpapadilat ng bulag, nagpapalakad ng mga lumpo. Isinumbong siya sa mga saserdote. Nagpapadilat nagpapagaling ng may sakit araw ng Sabado. Paano pinagtibay ng Diyos ang araw ng Sabado? Inalis ba yan? Lalong pinagtibay. O sino sa inyo ang kung merong isang daang tupa, at nakita niyang ang isa'y nawala, naligaw, nawaglit, ang hindi lalabas ng araw ng Sabado sa kanyang bahay para hanapin kung saan naroon ang kanyang nawawalang tupa? Ano ang pagpapatibay dito ng Diyos? Wala na po yan. Kapag merong kailangang gawin ang tao na mabuti, lalabas ka ng bahay kahit na anong araw. Hindi ka mukha nung mga Hudyo. Hindi gagawa ng mabuti. Nakita ninyo? Mga magulang at mga kapatid, yung mga tao na nung panahon ni Moses, namulot lang ng ng patpat. Araw ng Sabado, isinumbong kay Moses. At pagkatapos, ang sabi ng Diyos, patayin niyang lalaking yan. Noong araw talagang ganong kahigpit ang Diyos para makilala ng mga Israelita kung sino ang Diyos. Pag sinabi niya, huwag mong babaliin, dadapat ng magkatawan tao ang Diyos, siya rin ang Diyos, hindi na babago, binago niya. Alin ang kautusan? Mga palatuntunan, pinapagtibay niya. Kahit na anong araw, ituring ninyong araw ng Sabado sapagkat ang lahat ng mabubuting gawa hindi namimili ng araw. Ang Sabat, ginawa ng Diyos para sa tao, hindi ang tao para sa Sabat. Ang wika ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sa huling araw na ito, hindi na po tumatago sa atin yung mga katha ng mga Hudyo. Yan ay mga katha na lang ng mga Hudyo. At yung mga ikapo, yung tithing hindi po para sa atin yun. Yun ay buwis sa bansa ng Israel. Alam na ninyo yan. Mga tagapakinig po namin, ang bawat araw ay banal at tungkol sa tinatawag na ikapo. 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban, hindi dahil sa kailangan. Nung panahon ng bansa ng Israel, kailangan talaga magbigay na ikapo. Buwis yun buwis, taxes. Pero nang panahong dumating na ang pananampalataya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, bukal sa kalooban ng ating puso, hindi sa pilitan. Walang toka, walang kota. Nakamukha ng ginagawa ng maraming relihiyon. Kailangan may tithing. Kung walang tithing kayo, ititiwalag kayo o hihiyain kayo. Susulat ang pangalan nyo sa dinding ng inyong mga kapilya para malaman ng ibang mga miyembro, nako, si Juan de la Cruz pala, no, 1 linggo hindi nagbigay na ikapo. Ay, nako, mga kapatid, wala na po yun. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng maligaya. Walang sapilitan. Kung gusto niyo tumulong, tumulong kayo. Kung ayaw niyo tumulong, bahala kayo. Kaluluwa ninyo yan. Tito 1:14, bakit? Merong mga taong nalulugmok sa hidwang pananampalataya, nangakikinig sa mga katha ng mga Hudyo at mga utos ng mga tao na sinsay sa katotohanan, sinsay sa salita ng Diyos. Totoo ba yan? San Juan 17:17, ano ba ang katotohanan? Banalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo, O Diyos, ay katotohanan. Ano pa? Ano pa ang dahilan? Bukod sa ito'y aral ng mga tao, katha ng mga Hudyo, ipinagsisiksikan pa rin sa kanilang mga miyembro, yung pala hindi na wika nga katotohanan sa Diyos. Ayaw na ng Diyos ng gayong mga gawain. Bukod sa mga katha, utos ng mga tao. Alam ba niyo yung mga tinatawag na utos ng mga tao na nagsisisinsay sa katotohanan? Yan. Yung simbahang katoliko na naman. Hanggang ngayon, ipinag-uutos. Tawagin ninyo si Francis, Papa, Pope. Ano ba utos ng Panginoong Hesukristo? Huwag kayong magpatawag ng Ama. Iisa ang Ama, ang Diyos nga na nasa langit. O yung mga protestante naman,
Ang utos ng Panginoong Hesukristo, huwag kayong magpatawag ng rabay o guro o isang tambak, puro minister. Meron pa akong nakikita at nakikilalang mga mangangaral kung tawagin most holy. Diyos ko, Panginoon ko, most holy minister daw. O meron nagsasabing, sugong anghel sa huling araw, si Kristo tao. Ayan, kilala na ninyo kung sino yan. Utos, aral ng mga tao. Bukod doon, anong sinasabi ni Apostol Pablo sa mga utos, aral ng mga taong ito at mga katha ng mga Hudyo? Unang Timoteo 4:1, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu ng Diyos na sa mga huling panahon, ngayon, 2013, mga huling panahon ito. Matagal nang nangyayari ito. Mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ayan. Ano ang unang uri ng pananampalatayang ipinakikilala ng Biblia? Mga pananampalatayang demonyo. Bakit po ang pinananampalatayanan nila mga utos, aral ng mga tao, mga katha ng mga Hudyo? Ito'y mga utos, aral na ng mga demonyo. Bakit sila naeengganyo? Tuloy natin, 4:2, unang Timoteo, no? Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nangagsasalita ng mga kasinungalingan. Ayan, nahenerohan ng kanilang sariling buti ng waring bakal na nagbabaga. Magagaling magsipagtalumpati ito. Ito ang nakikita natin. Sinasabi nila, naku, para ikang diksyonaryo ng Biblia, ang sarap magsalita, ang husay, kahit na ano itanong mo. Ayan. Sa kanilang mga talumpati at sa kanilang mga pagpapaimbabaw, o meron pang nangangaral sa luneta, ibig ba ninyong magkaroon ng mabuting asawa? Ibig ba ninyong magkaroon ng apartment? Ibig ba ninyong magkaroon ng tinatawag na kabuhayan, ng mabuting trabaho? Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Pumunta kayo sa atin, meeting sa luneta. Bumili kayo ng payong sa amin, bumili kayo ng panyo. Pagparoon ninyo, isulat ninyo yung mga kahilingan kay Brother JC. Ayan. At habang tayo nananalangin, pagsigaw ko ng Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Yung payong buksan ninyo. Italikod ninyo paharap sa tinatawag na kalangitan. Pag uwi nyo ng bahay, isipin ninyo tinanggap na ninyo. Yan. Puro kapaimbabawan yan. Ay, nako. 4:3. Paano makikilala itong mga aral ng mga demonyo? Ipinagbabawal ang pag-aasawa. Ayan. O sino bang mga relihiyon ang nagbabawal ang mga mangangaral nila wag mag-aasawa? O simbahang Katoliko. Pinagbabawal ang pag-aasawa. Bakit? Kapag may asawa ba ang isang gustong maglingkod sa Diyos, hindi na siya makapaglilingkod sa Diyos? Si Pedro may asawa, may biyanan. Mga kapatid, ang mga apostol may kanilang mga asawa at hindi ipinagbabawal ang mag-asawa. Si Pablo, hindi siya nag-asawa dahil tao sa kanyang puso. Ibig niyang mabuhay at mamatay sa paglilingkod na walang asawa, walang makakaistorbo sa kanya. Pero hindi utos ng Diyos na huwag tayong mag-asawa kung tayo magiging mangangaral. Sino-sino yan? Ayan. Simbahang Kinagisnan. Sino pa? Yung mga Hindus, yung iba't ibang mga relihiyon. Kita niyo yung mga Buddhist. Saan sila nakatira? Sa mga bundok. Bumababa lang sila ng syudad para manghingi ng pagkain. Ay, nako. Ipinagbabawal ang pag-aasawa. Ano pa? Ipinag-uutos na lumayo o kumain ng mga lamang kate, ng mga karne. Ayan. Sino nagbabawal na relihiyon? Huwag kakain ng karne tuwing mahal na araw. O simbahang Katoliko na naman. Ano ba kinalaman ng pagkain ng karne? Sabihin mo na ng baboy. Sino pa? Yung mga Sabadista. Ayaw daw. Hindi. Bawal daw ng Diyos ang baboy. Ayan. Katha ng Hudyo yan eh. Yung utos na huwag kang kakain ng baboy, karumal-dumal sa Diyos, sa mga Hudyo lang yon, sa mga Israelita noong araw. Pero ngayon, pag ipinag-utos pa ninyo yan, mga demonyo na kayo. Mga kapatid, utos, aral ng mga demonyo na yan, at ng mga tao. Na ipagbabawal ang pagkain ng lamang kate, na nilalang ng Diyos upang kainin o tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Kaya hindi pa kayo nakakaalam ng katotohanan, kayo mga Sabadista.
Vegetarian, puro kayo sinungaling. Hindi naman ninyo nasusunod yan eh. Mga kapatid, kaya ang lahat ng mga utos na yan, nagiging kapaimbabawan. Ay nako, mag-aral tayo ng Biblia, sumampalataya tayo sa Ebanghelyo. At 4:4, ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti, at walang anumang nararapat na itakwil. Pati ang baboy, malinis yan. Kakainin mo yan. Ngayon, kung halimbawa, may alta presyon ka na, kamukha ni kapatid na si Rilo, ako po, may high blood, diabetic pa ako, sinusunod ko rin yung utos ng doktor. Wag muna akong kakain ng baboy, dahil tuwing kakain ako ng baboy, tataas ang aking alta presyon, pero hindi bawal ng Diyos. Kaya nagiging kapaimbabawan yung pagsunod ninyo sa katha ng mga Hudyo, mga paimbabaw kayo, sa paano mang paraan. Nakakakain kayo ng baboy. Yun lang mantika di ba? Karamihan na mantika ay galing sa baboy. Hindi, kapatid na si Rilo, kami ang ginagamit namin sa Badista, vegetable oil. Paano mo natiyak na purong-puro yun? Basahin mo ingredient. Merong unsaturated yan. Mga kapatid, sa Makatwid, merong ibang langis yan na galing sa hayop. O sa iba't ibang mga wika nga bagay. Hindi rin purong vegetable oil yan. At pagkain mo ng restaurant, kahit na puro isda ang kainin mo, matitiyak mo bang yung niluto ng kusinero sa restaurant puro wika nga mantika na galing sa halaman. Kaya yung vegetarianism nagiging kapaimbabawan yan. Mga kapatid, kung gusto ninyong maging vegetarian, through your own personal privacy na lang, wag na ninyong isangkot yung relihiyon ninyo. Mga kapatid, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti, walang anumang nararapat na itakwil. Kung tinatanggap na may pagpapasalamat, ayan, kaya ipinagpapasalamat, kaya ipinapanalangin namin muna, nalangkapan ng bis at kapangyarihan. Makapagpalakas, makapagpagaling ng aming lupang katawan, kahit na baboy yan, kahit kambing yan. Kung kumakain ka ng aso, kahit aso. Kumakain ka ng bayawa, kainin mo ang bayawa. Walang karumal-dumal sa Diyos. Isang bagay lang ang ipinagbabawal, ang pagkain ng dinuguan. Alam na natin yan. Napakinggan na natin yan, kung ilang ulit na. At sa 4:5, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng mga pananalangin. Yung baboy, pag kinakain natin, ipinanalangin natin, nililinis ng Diyos yan. Para tayo lumakas ang ating mga lupang katawan. Ngayon, ang mga ilan pa po nating katanungan. Ang una nga po na pananampalataya sa Biblia, pananampalatayang hidwa o pananampalatayang mali, sapagkat ang inyong pinananampalatayanan, mga utos, aral ng mga tao at ng mga demonyo, at nagsisisamba kayo sa mga larawan. Yan po ay maling pananampalataya. Ang ikalawa, alin po naman ang ikalawang uri? Ayon sa Biblia, Santiago 2:19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Tama yan. Ang mga demonyo man, nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Ano ang ibig sabihin nito? Meron pong mga tao, ang pananampalataya nila, pananampalatayang demonyo. Sino-sino sila? Ito ang mga taong sumasampalataya na iisa ang Diyos. Ayan, katulad namin. Walang Trinity. The Father, the Son, and the Holy Ghost, these three are one. Ayan. Iisa ang Diyos. Aba, iglesia ng Diyos ito. At ibig ko malaman ninyo, dito man sa amin, merong mga miyembro na ganyan. Meron ding pananampalatayang demonyo. Hindi naman lahat. Hindi lahat kami, hindi. Pero, let us be fair and practical. Kahit na sa loob ng iglesia ng Diyos, merong mga tao, hanggang ngayon, miyembro nga ng iglesia ng Diyos, pero pananampalatayang demonyo. Bakit nga po? Si Satanas man ang wika. Mga magulang at mga kapatid, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man nagsisisampalataya na iisa ang Diyos. Katulad ng iglesia ng Diyos, iisa ang Diyos sa amin, walang Trinity. Nagsisipanginig pa. Sino ito? Ito po ang mga kapatid sa iglesia. Huwag kayong magagalit, mga miyembro ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na kayo nagpabautismo. Pero ako, tinitiyak ko sa inyo, hindi lahat ng nabautismohan sa loob ng iglesia ng Diyos
tapat sa kanilang sinumpaan sa Panginoong Hesukristo. Marami nga tayo nakikitang miyembro hanggang ngayon hindi sumasamba. Bautisado sa Ama, Anak at Espiritu Santo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, pero kung sumamba lang, kailan? Pag may mabibigat na karamdaman. Ayan. Si Satanas man, sumasampalataya, iisa ang Diyos. Nanginginig pa. Ito ang mga miyembro sa Iglesia ng Diyos na nakakaalala lang ng Diyos pagka masakit ang ngipin, nawala ng hanap buhay, may sakit, may cancer. Samantalang habang pinagpapala ng Diyos, pinayaman, pinarangal, nakakalimutan ang araw ng pagsamba, Huwebes at Linggo, mga kapatid. At ito rin naman yung mga kapatid na pagka merong tinatawag na mahigpit na pangangailangan, nakakaalaala sa Diyos. Pero pag nakuha na yung pangangailangan, halimbawa, nawala ng hanap buhay, sasamba yan. Nanginginig pa, Panginoong kong Diyos, nawalan po ako ng hanap buhay. Tulungan mo po ako, Panginoon, alang-alang sa iyong pangalang Diyos Kristo Jesus na ikinapit mo sa aking kaluluwa. O binigyan ng Diyos, gumanda ang buhay, nalimutan na naman, balik na naman sa kalayawan. O pagkatapos ay nagkasakit, sabihin na natin, cancer, ayan. Panginoong kong Diyos, nanginginig pa, maawat mahabag ka sa akin. Yan po, pananampalatayang demonyo. Kaya kay kapatid na Cirilo, kami po, fair is fair. Hindi namin sinasabing kami lang ang maliligtas. Malimit kong sabihin sa inyo, ang kaligtasan, it is a personal relationship of an individual to God. Ang kaligtasan, ang pagtatamo ng buhay na walang hanggan, ito po ay personal ko, personal ninyo, personal ng bawat isang kapatid sa iglesia kung paano siya nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya mga magulang at mga kapatid, tayo man hahatulan din sa loob ng iglesia. Magbasa kayo ng mga banal na kasulatan. Sa loob nga ng iglesia, unang hinahatulan ng Diyos ang kanyang mga tao at inaalis ang hindi karapat-dapat. Sa makatwid, ito yung mga tao, iglesia man ng Diyos kay Kristo Jesus o hindi man, ano man ang relihiyon nila, kaya lang naaala-ala ang Diyos pagka merong mabibigat na pangangailangan, pananampalatayang demonyo at nanginginig pa. Ano ang ikatatlo, kapatid na Cirilo? Alin po ba naman ang ikatatlong uri ng pananampalataya? Buksan ninyo ang Santiago 2:20. Ganito po ang pagpapaliwanag sa atin. Dadapwat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog, inutil. Ito po naman ang mga tao may pananampalatayang bunganga. At ang mga taong ito, sila ang mahihilig sa mga material na pakinabang. Ito yung mga kapatid sa iglesia, katulad po ng 70 alagad. Ang ating Panginoong Hesukristo, hindi nalalaman ng maraming nakikinig, hindi lamang 12 apostol, meron pang 70 disciples. Yan ang sunod ng sunod sa ating Panginoong Hesukristo. Lalo na nga pag ang ating Panginoong Hesukristo gumagawa ng pagkain ng tinapay sa pamamagitan po ng ilang pirasong isda at ilang putol na tinapay nang maipanalangin, nakita ng 70 alagad, mga magulang at mga kapatid, na busog ang 5,000 mga kaluluwa. Dadapwat ng sabihin na ng Panginoong Hesukristo, ako ang tinapay na galing sa langit. Ang nakikinig sa akin at ito'y ginaganap, magkakaroon ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi nila naunawa. At yun ay paraan ng Panginoong Hesukristo para palayasin na yung mga pananampalatayang walang gawa, kung hindi sunod lang ng sunod, dahil nga sa mahalay na pakinabang para makakain. Ibig sabihin, sa buhay na ito, para makinabang ng mga materyang bagay. Ang ginawa ng 70 alagad, matigasika ang pananalitang ito. Paano natin makakain ang kanyang laman at maiinom ang kanyang dugo? Nagsitalikod ang 70 alagad.
At nang magsilayas ang 70 alagad ng mga pananampalatayang walang gawa, mga kapatid, tinanong ng Panginoong Hesus si Pedro, kayo gusto niyo sumunod sa kanila? Ang sagot ni Pedro, Panginoon, saan kami paroroon? Nasa iyo ang salita ng buhay. Ayan. Mamamatay kami kung wala kami sa iyo, ang ibig lang sabihin ng Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, yon ang mga tao na sumasampalataya dahil sa materyang bagay lang pero hindi gumagawa. Mga kapatid, yun ang mga taong kadalasan sa loob ng iglesia, yun ang mga kapatid na kaya lang nag-iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus dahil sila'y tinulungan ng iglesia. Nang mawala ng hanap buhay, inabuluyan ng iglesia. Nang mamatayan, inabuluyan. Nang magkasakit, abuloy ng iglesia. Marami akong naranasan ganyan. Abuloy kami ng abuloy. Kami po, hindi namin ipinangangalandakan na kami tumutulong sa mga nangangailangan. Kaya kapatid sa iglesia at hindi kapatid sa iglesia, pare-pareho po sa amin. Basta humingi lang ng tulong sa amin, sumulat sa amin, nagpaabot sa amin ng kanilang request, binibigyan namin. Kamukha na sinasabi ng banal na kasulatan, tulong sa dapat tulungan, ambag sa dapat ambagan, buwis sa dapat buwisan. Ito po ang Kristyanismo. Laging bukas ang aming mga palad. Pero, kadalasan na nga po, meron kami nakikitang ilang mga kapatid, hingi ng hingi. Nagkasakit yung anak. Namatay yung kuwan. Pagkatapos nawala ng hanap buhay. Lahat na lang mga kapatid, pero hindi naman gumagawa. Pinakikinggan mo ba ang mga CD-ROM? Minsan nga, ilang taon kong pinadadala ng CD-ROM, pagkatapos pinakikinggan mo ba ang mga CD-ROM natin? Wala po akong player Padala niyo ako ng pera para may pambili ako ng CD player. At tinamaan kang, sinalibad ka nang. Wala kang gawa pala. Hindi ka pala nakikinig. Yung pakikinig, gawa ng kabanalan yon. Ilang taon na kitang pinadadala ng mga sermon. Ginagastusan. Yang mga CD hindi pinupulot yan, binibili. Yang mga selyo, binabayaran yan. Ilang taon. Wala ka pala naman CD player, sa akin ka pa hihingi. Sana nung araw pa sinabi mo nang wala ka. Baka pinadalan kita, pero por Diyos por Santo, ilang taon na? Mga pananampalatayang walang gawa. Ibig pa, lahat ng bagay isasaksak sa lalamunan nila. Masama po yan. Huwag kayong magagalit sa akin. Diretsahan tayo. Let us be practical. Wika nga. Maraming mga tao, ganyan. Kristiyano ako, sa bunganga. Yan ang pananampalatayang bunganga. Mga magulang at mga pero walang gawa. Mga kapatid, dahil lang sa mga mahahalay na kapakinabangan. Ngayon, ang ika-4 na uri ng pananampalataya, ayon po sa Biblia, Santiago 2:21, hindi baga ang ating ama na si Abraham inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa? Ito po, ang ika-4 na uri. At ito po ang pananampalatayang tinatanggap ng Diyos, ang katulad ng kay Abraham. Ano bang ginawa niya ng ating ama na si Abraham? Hindi baga ang ating ama na si Abraham ay inaring ganap, Santiago 2:21, inaring ganap o banal sa pamamagitan ng mga gawa, dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Nakikita mo nga na ang pananampalataya gumagawa kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa, nagiging sakdal ang pananampalataya. Ang ika-4 na pananampalataya, pananampalatayang sakdal, ito po ang makapagliligtas. Ito po ang may gawa. Kung paanong ipinag-utos ng Diyos ang kanyang kalooban sa langit kay Abraham. Sinabi ng Diyos sa langit kay Abraham, ihandog mo ang iyong kaisa-isang anak na lalaki sa bundok na ituturo ko sa iyo. Kung babasahin niyo sa Genesis, dinalangan ni Abraham si Isaac. Ipinagtayo ng dambana ayon sa salita ng Diyos at ng akma na niyang sasaksakin. Mga kapatid at mga magulang, nang papatayin na niya ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac, nagsugo ang Diyos ng anghel kay Abraham, hinawakan ang kanyang kamay na may tabak at sinabing, huwag mong salingin ang bata.
sinubukan ka ng Diyos, hindi ka nasubukan. Mayroon kang gawa. Naging sakdal ka, naging banal ka sa Diyos. Kaya nga naman magmula noon, hanggang sa lumawig ang mga kapanahunan, mga magulang, itinuring si Abraham na kaibigan ng Diyos. Pinalaki ang kanyang lahi. Yun nga ang naging mga Israelita hanggang sa ngayon. Mga kapatid at mga magulang. Sa makatwid, sa 2:23, Santiago rin, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at siya'y ibinilang na katwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. At 2:24, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Yung pananampalatayang walang gawa, baog yun. Yung pananampalataya naman, sa mga rebulto, sa mga utos, aral ng mga tao, ng mga demonyo, pananampalatayang demonyo, impyerno yun, lalo na. Mga kapatid, sa makatwid na liwanagan po natin ang 4 na uri ng pananampalataya. Ang una nga po ay pananampalataya na hidwa o mali, sapagkat ang sinusunod nila ay mga utos aral ng mga tao at ang mga aral ng mga demonyo. Ang ikalawa po ay ang pananampalataya namang demonyo. Sila ang mga taong kumikilala at sumasampalataya na iisa ang Diyos. Dadapwat, nakakaalaala lamang sa Diyos kapag sila'y mayroong mabibigat na karamdaman at mayroong mga pangangailangan sa buhay. At kung maalwa naman at wala namang kailangan sa Diyos, sila po ay walang pinakikitang mga gawa ng mga kabanalan. Ang ikatatlo, ang pananampalatayang patay, baog, mga kapatid at mga magulang. At ang pananampalatayang ikaapat, ayon sa Biblia, ang pananampalatayang may gawa, katulad ng mga gawa ni Abraham at ng iba pang mga unang mga banal ng Diyos na sinunod nila ang mga kalooban ng Diyos kung paano sa langit. Ito ang kanilang mga isinakabuhayan. Naunawaan po natin ang napakagagandang mga aral na ito, na sana po mapabilang tayo sa mga tao na may pananampalatayang totoo o pananampalataya sa Diyos, sa ating Panginoon at sa Kanyang Ebanghelyo, at kung mapakinggan natin ang Kanyang tinig ay gagawa tayo. Sapagkat sa Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay, ang lahat ay narinig. Matakot tayo sa Diyos. Sundin natin ang Kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng mga tao. Ito ang ating buong katungkulan, mga kapatid at mga magulang. Napakaliwanag po. At ano nga po ang ipinag-uutos sa atin ng Diyos? Ezra 7:23, ano mang ipinag-uutos ng Diyos ng langit. Utos ng Diyos, mananalangin tayo, maglilingkod tayo, magpapasalamat tayo sa Kanya. Utos ng Diyos, makikinig tayo ng Ebanghelyo. Utos ng Diyos, sasampalataya tayo sa Kanya, sa ating Panginoon, sapagkat sila ay iisa. Iisang Diyos lamang. Saan gagawin yan? Ezra 7:23. Ano mang ipinag-uutos ng Diyos ng langit, gagawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. At kung ano ang bahay ng Diyos, wala pong iba kung hindi iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus. 1 Timoteo 3:15. At ang presidente natin dito, ang obispo natin, ang saserdote, ang ating guro, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Iisa sila. Siya ang guro, siya ang obispo, siya ang saserdote ng ating mga kaluluwa. Ebreo, sa kanyang 3:1, basahin ninyo. Napakaganda po. At alin itong bahay ng Diyos? Ito po ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Na dito po, kung tayo sumampalataya, nagpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo, magkakaroon tayo ng
buhay na walang hanggan. At ito po, nawa ang ipatnubay sa atin, naunawaan natin, may pananampalatayang demonyo, maling pananampalataya, mga kapatid. Una, mga maling pananampalataya, sumasamba sa mga larawan. Ikalawa, ay ang tinatawag na pananampalatayang demonyo. Kaya lamang naglilingkod at nakakaalaala sa Diyos pag may kailangan. Ang ikatatlong uri ng pananampalataya, pananampalatayang puro bunganga. Ako ikay sumasampalataya sa Diyos. Ako ikay sumasampalataya mga magulang sa Panginoong Jesucristo at sa Kanyang Ebanghelyo. Tapos makikita mo, halo pa rin ang halo ng madyong. Tapos makikita mo, nambababae pa rin. Tapos nakikita mo, mga kapatid, nambubugbog ng asawa. Lasenggo pa rin. Nanloloko pa rin ang kapwa-tao. Puro bunganga ang pananampalataya mo. Ang tunay na pananampalataya, ang pananampalataya na gumagawa katulad ni Nunong Abraham, katulad ng mga unang mga propeta, katulad ni Nunong Noah, ng paunawaan ng Diyos. Nagtayo ng daong, kaya naligtas yung 8 kaluluwa. Basahin ninyo Hebreo 1 hanggang katapusan. Lahat po nandun ang mga nabuhay at nangamatay sa kanilang pananampalataya. Na ito ang ibig ng Diyos na ating tutularan. Hanggang ating mga kamatayan, ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa darating po nating pag-aaral, kung tayo po binubuhay pa ng ating Panginoong Hesukristo, hari nawa Kanyang loobin. Maraming salamat po sa inyo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoon Diyos na buhay, ang ating Panginoong Hesukristo, purihin ng lahat ng mga tao sa ibabaw ng sanglibutan. Amen.